Mayor Vico, ito yung isang kasunod. Sabi pa dito, mga bossing, Mayor Vico sa issue ng flood control project, huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo kasi nangangamba ho ang ating ang mayor ng Pasig na baka daw biglang may isang malaking issue na palabasin, etc. ay magkalimutan na dito. Naku, wag ho. No? Billion-billion po ang pinag-uusapan dito. Hindi lang po single digit. Hindi lang po double digit. 3 digit ho. Ibig sabihin, hundreds of billions ang mga pinag-uusapan dito, mga kababayan. Kaya kung mayroon dapat mapanagot, dapat po ay papanagutin. Basahin ko to. Nagkomento si Pasig City Mayor Vico Soto hinggil sa pagpapatuloy ng investigasyon sa maanumalyang flood control project. No? Ang importante dito, managot ang dapat managot. Whether they are government officials, contractors, suppliers, politicians, and or career officials, importante may managot. Ayan, seryoso ho talaga. At sabi nga niya, doon sa isang pahayag, mga bossing, ready at handang-handa siya. Ready at handang-handa po si Mayor Vico Soto na humarap po at maging testigo. Panigurado ko, completos recados po yan sa mga ebidensya. Completos recados po yan sa mga dokumento at papeles, mga boss. No, nanawagan din siya sa publiko hinggil sa pagpapanatili raw na maging buhay ang issue at hindi raw dapat ito mabaon sa limot. Kasi alam nyo naman sa Pilipinas, mga kababayan, sa Pilipinas magkaroon ng konting issue, matatabunan na itong talagang napakahalaga o napaka-importanting issue. Ganyan ho no? Kaya tayo fokusan lang ho natin at tawag dito, kayo po ay makakaasa, mga kababayan, na kami ay laging mag-a-update sa inyo para hindi mamatay itong issue na ito. Sabi dito, hindi pwede pagkatapos ng ilang buwan tatahimik na lang ang issue, no? Ang ilang issue, wag tayong pumayag bilang mamamayang Pilipino, bilang government official, bilang ordinaryong mamamayan, bilang media, huwag tayong pumayag na magkalimutan tayo after 2 months, after 2 years, for that matter. Kailangan manatiling buhay ang issue, kailangan makasuhan ang dapat makasuhan. Kaya kailangan medyo konting na din, no? Pukpukan na din ho Siguro ito ang isa sa hakbang ng pamahalaang Marcos, mga bossing, para mapabilis po talaga, no? Ayan. Inatasan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang National Bureau of Investigation NBI na bumuo ng grupo para imbestigahan ang mga substandard at ghost flood control project ng gobyerno. Makakatulong sa inyo dyan si Senator Ping Lacson. Ano? Kapag may mga kailangan kayo, may mga kailangan kayong itanong, grupo ni Senator Ping Lacson, malupit. Talagang iniimbestigahan lahat. Walang nakakawala. Diyan nga ho sila nga ho yung mga nakatuklas ng tipo bang natuklasan nila. Ano ba yun? Yung completed na doon sa papeles, na natapos na doon sa papeles, tapos doon sa mismong site, hindi nag-i-exist yung proyekto. Di ba? Hindi nag-i-exist yung proyekto, mga kababayan. Sana kung pwede lang talaga, no? Secretary, tawag dito, director ng NBI, no? Si General Torre, kung pwede lang siya, naku po, yari talaga yung mga yan, mga boss. Pero ang nakikita ko talagang patutunguhan pupuntahan ni General Torre, mga boss, yung yung dyan din sa mga flood control, o baka kasama yan doon sa mga mag-iimbestiga o doon sa mga binubuo ni Pangulong Bongbong Marcos na sisiyasat doon sa mga ghost project, doon sa mga corrupt na mga opisyal. Dahil naniniwala ko, isa sa pinakamahirap na trabaho ay yung aaresto ka ng mga opisyal na nasa posisyon ho, mga bossing. Speaking of Vico Soto ito habol natin kay Vico Soto. Kung ganyan at paulit-ulit na ganyan ho ang ipapakita ni Mayor Vico Soto sa mamamayang Pilipino, mga boss, nako,
baka pumasok siya dito. No, baka pumasok siya dito kung sakali na maaprubahan ito at maging ganap na batas ito. Ano ho yan, no? Yung isinusulong po ng House of Representatives na pababain ang edad, maging ilan ba yan? Maging 35, no? O underage, o kung ilan man, maging 35 ang edad. Kapag 35 na, pwede nang tumakbo sa pagka-presidente. Ulitin ko. Whereas 1987 Constitution established the minimum age qualification of 40 years old for president. 40 pag president. 41 na si Mark Ramos, no? Pwede na. Pwede na, hindi. Baka pumasok dyan si Vico Soto. 40 anyos kapag ka-presidente at 35 anyos pag vice-presidente. Tama ba? And vice president. Wait lang ito. Paglilinaw. 40 anyos pag presidente at vice president. No? 35 anyos kapag ka senador. Bakit to hindi? 'Di ba? Panigurado naman ho ako sa 119 million na populasyon sa Pilipinas. Panigurado ko diyan. Meron mga nasa 40 yung magagaling ho at pwedeng maging presidente ng ating bansa o maging vice-presidente. Panigurado ako sa ganyang edad. May mas hihigit pa sa utak ng ating vice-presidente, mga boss. Bakit hindi, di ba? Mukhang pasok dyan si Vico Soto, mga boss. Naku po. Ano sa tingin ninyo? Ilagay nyo, i-komento nyo dyan sa comment section. Kung sakali na maging maisabatas yan, tumakbong presidente si Vico Soto versus Sara Duterte, nako, baka pati yung mga DDS, iboto si Vico Soto. Di ho ba? Mga kababayan, yung utak at yung kagustuhan na umanlad ang ating bayan, nakikita ko kay Vico Soto. Yan lang naman mga bossing kung yung kung ito ay maisabatas at kung yung dalawa ay maglaban sa pagka-presidente sa 2028. Umiiyak yung mga DDS. Bakit? Kasi pagka nangyari ho yan, madami talagang malalampaso yung pambato ng mga DDS na si Inday Sara Duterte. Hanggang dito na lang muna mga boss. Kailangan ko na magtrabaho. Maraming salamat and God bless po sa ating